Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Ang mga kubo ay magkakalapit at halos lahat ay nagtutulungan. Kaya ang bawat araw ay puno ng tawanan at ingay ng bata. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, may isang babaeng kilala sa kabaitan. Si Aling Rosa, ang tindera ng gulay na palaging may ngiti sa labi. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang alagaan ang kanyang maliit na taniman sa likod ng bahay. Ang kanyang mga gulay ay sariwa, makukulay, at laging handa para sa mga kapitbahay. Kahit maliit lamang ang kanyang kita, hindi niya pinipigilan ang kanyang sarili na magbigay sa nangangailangan. Kapag may dumaan at humihingi ng tulong, si Aling Rosa ay laging handang mag-abot. Halimbawa, isang araw, humingi ng ilang kamatis si Mang Ben, isang matandang mangingisda. Hindi nag-atubili si Aling Rosa at buong puso niyang ibinigay ang pinakamahusay na kamatis na maaari niyang ihandog kahit wala pang bayad. Ang kanyang kabutihan ay mabilis kumalat sa buong baryo. Lahat ay humahanga sa kanya, lalo na ang mga bata na palaging pinapapasalamat sa kanya sa bawat simpleng tulong. Ang kanyang tindahan ay tila maliit, ngunit sa puso ng bawat tao, ito ay puno ng liwanag at saya. Kahit minsan may pagod o sakit, hindi siya nagrereklamo. Para kay Aling Rosa, ang tunay na yaman ay nasa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang puso ay bukas, at ang bawat araw ay pagkakataon upang ipakita ang kabutihan sa mundo. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatira si Aling Digna, kilala sa kanyang kasakiman at katigasan ng puso. Ang kanyang tindahan ay mas malaki at mas kumikita kaysa kay Aling Rosa, ngunit bihira siyang magbigay sa kapwa. Kapag may dumaan at humihingi ng tulong, palaging sagot niya ay, "Hindi pwede. Bawat butil ay sa akin." Si Aling Digna ay hindi nakikihalubilo sa komunidad. Madalas niyang pinupuna ang kabutihan ni Aling Rosa at sinasabi sa sarili, bakit palagi siyang hinahanga? Wala naman siyang kayamanan. Ang kanyang puso ay puno ng inggit at kahit simpleng tulong lamang ay hindi niya kayang ibahagi. Hindi tulad ni Aling Rosa, si Aling Digna ay madalas magreklamo sa kung ano ang wala sa kanya kaysa pasalamatan ang kung ano ang mayroon siya. Kapag may nagbigay ng tulong sa iba, madali siyang magsalita ng pangungutya at pagdududa. Kahit na may kakayahan siyang tumulong, pinili niyang manahimik at manatiling sarado ang puso. Para sa kanya, ang buhay ay isang labanan at ang bawat butil ay dapat para sa sarili lamang. Ngunit sa ilalim ng kanyang matigas na anyo, may munting pangarap siyang mapansin at mahalin din ng ibang tao. Kahit hindi niya ito inaamin, ito ang nagiging simula ng kanyang hamon sa hinaharap. Isang araw, dumaan ang isang malakas na bagyo sa baryo. Matinding ulan at hangin ang bumalot sa mga kubo at halos lahat ng taniman ay nasira. Ang gulay ni Aling Rosa ay natabunan ng putik at ang kanyang maliit na bahay ay may ilang sira sa bubong. Ngunit hindi siya nawalan ng loob. Bagkus, mas lalo siyang nagpakita ng kabutihan. Lumabas siya sa kabila ng ulan at tulungan ang mga kapitbahay na higit na naapektuhan ng bagyo. Nagdala siya ng payong, pagkain, at kahit mga gulay na hindi na niya maibenta. Ang kanyang tapang at malasakit ay naging inspirasyon sa buong baryo, lalo na sa mga bata na tumutulong sa kanya. Si Aling Digna naman, sa kabilang banda, ay nanatiling sarado sa kanyang bahay. Hindi niya inaalala ang sitwasyon ng iba at mas pinili niyang bantayan ang sarili niyang pananim at tindahan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsasarado, siya mismo ay naapektuhan ng malakas na hangin at nasira ang kanyang bubong. Ang mga kapitbahay, kahit na may takot sa sariling kaligtasan, ay nagtulungan upang maibalik ang kaayusan ng baryo. Lahat ay nakaramdam ng hirap at pagod. Ngunit ang kabutihan ni Aling Rosa ay nagbigay ng liwanag sa gitna ng unos. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Aling Digna kung gaano kalaki ang epekto ng pagtulong sa kapwa. Unti-unti, nagsimulang kumulo sa kanyang puso ang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang sariling paraan ng pamumuhay. Habang naglilinis ng sira ng baryo,
may isang matandang lalaki ang lumapit kay Aling Rosa. Hawak niya ang isang malaking basket ng pagkain at nakasuot ng simpleng damit. "Salamat sa iyong kabutihan," wika ng matanda. "Dahil sa iyo, maraming buhay ang naisalba. Bilang gantimpala, 3 biyaya ang ipagkakaloob ko sa iyo." Nagulat si Aling Rosa at hindi niya inasahan ang ganoong pahayag. Ngunit buong puso niyang tinanggap ang biyaya nang hindi iniisip kung ano ang kalalabasan para sa kanya. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng 3 haligi ng lupa para sa kanyang taniman, isang kabayong pangtransportasyon para sa kanyang gulay, at isang mahiwagang binhi na kahit anong itanim ay palaging magiging sagana. Ang buong baryo ay namangha sa nangyari. Ang kabutihan ni Aling Rosa ay nagbigay hindi lamang ng material na gantimpala, kundi pati inspirasyon sa bawat tao. Ang mga bata at matatanda ay natutunan na ang pagiging mabuti ay may sariling gantimpala at ang tulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay, kundi sa intensyon ng puso. Si Aling Digna, sa kabilang dulo, ay nakamasid sa pangyayari. Nakita niya ang kabutihan na nagbunga ng himala at ang kasakiman na nagdulot lamang ng paghihirap. Unti-unti, ang kanyang puso ay nagsimulang lumambot at mag-isip ng pagbabago. Ang insidenteng iyon ay nagsilbing paalala sa buong baryo. Ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang kasamaan o kasakiman ay may katapat na kaparusahan. Ang aral ay malinaw at tumimo sa puso ng lahat. Paglipas ng ilang linggo, si Aling Digna ay nagsimulang baguhin ang kanyang sarili. Unti-unti siyang naging mas mabait, nagbahagi ng kanyang ani, at nakisama sa pagtulong sa komunidad. Nakita niya ang ganda ng pagtutulungan at kabutihan, at napagtanto niya na mas masaya ang buhay kapag nagbibigay at tumutulong sa iba. Ang baryo ay muling bumangon at naging mas matatag pagkatapos ng bagyo. Ang lahat ay natutong magmalasakit sa isa't isa, at ang kabutihan ni Aling Rosa ay naging halimbawa para sa bawat isa. Ang mga bata ay patuloy na nag-aaral ng kabutihan at ipinapasa ang kwento sa susunod na henerasyon. Aling Rosa ay patuloy sa pagtitinda ng gulay, ngunit ngayon ay mas marami siyang kaibigan at kapitbahay na handang tumulong sa kanya kapag kailangan. Ang kanyang simpleng kabutihan ay nagbigay ng matinding epekto sa buong baryo. Ang kwento ay nagturo sa lahat ng isang mahalagang leksyon. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong yaman o ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa kabutihan ng puso. Ang pagtulong at pagmamalasakit sa iba ay hindi lamang nagdudulot ng biyaya sa kapwa, kundi pati sa sarili. At sa bawat umaga, habang nagbubukas ng tindahan si Aling Rosa, ang ngiti niya ay nagpapaalala sa lahat na sa kabutihan may liwanag na hindi kailanman mawawala. At tandaan, kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong bayan na kapupulutan ng aral.